Sanchay, sira na naman? Kailan mo ba papalitan ang bulok ng sasakyan? Araw-araw ganito na lang ang nangyayari sa'yo. Nanlilimahid ka. O ayan, punasan mo. Sige na, huwag ka nang mahiya. Oh, siya nga pala. Yari ng Gucci ang bag na yan. Sauli mo na sa akin. Kundi dahil sa'yo, nasa Guinness Book of Record na tayo. Lahat ng estudyante, nakakotse at ikaw lang ang nakamotorcycle. Sensei! Kumusta? Mabuti naman po, Uncle. Ano? Nasiraan ka na naman? Ganun na nga po. Pero wala po itong anuman. Kaya ko na po itong ayusin. Madali lang po ito. Ah, Heto po ang baon ko. Dinala ko para sa inyo. salamat, Sensei. Sige po. Palagay ko ikaw lamang ang nakakaalam sa inyong eskwelahan kung ano ang electric fan. Ano naman kaya maganda sa bag niya? Tingnan mo kung anong meron ako. Burberry coat. Meron ka ba nito? Bihira lang ang merong diamond necklace na ganito. Ano? May masasabi ka pa? Sandali lang. Wala ka na ba ibang gamit na dala? Talo ka. Hindi ah. Halika. Pagmasdan mo akong mabuti ngayon. Huwag kang kukurap. Kinaya mo ba ang ilong ni Julia Roberts? Ang daya mo, hindi mo man lang ako sinama. Limited quantity lang ito. Pinagawa ko sa Beverly Hills. Isa para kay Julia Roberts at isa para sa akin. Kaya naman pala, Ano kaya naman pala? hindi kita makita ng winter vacation. Saan mo ba ako hinanap? Sa Paris. Hindi mo nga ako makikita. Good morning, Lijen. Good morning. Teka, binabasa mo ang original textbook? Kailangan meron tayong research paper sa economics. Pero ang sabi ng professor, ito ang babasahin. Bale, wala naman kung tutusin. Naisip ko lang naman na ang professor na katulad ni Franklin may pagka-stricto. Kaya naisip ko na basahin na rin ang librong to. Pag marami kang nabasa, marami kang may sasagot sa tanong niya. Tapos na ako. Siguradong bagsak na ako. Huwag kang mag-alala, madali lang naman yan. Siguro ganun na nga. Ito lang naman ang pinababasa niya, di ba? Ang totoo nga niyan, ikaw lang naman talaga nag-aaral, karamihan hindi. Pumapasok lang sila para makipagsosyalan. Pag hindi kotse ang pinag-uusapan, payabangan ng bagong bag at kung hindi, syempre mga bagong damit. Alam mo ba si Shenwei? Nagparetoke siya ng ilong. $500,000 ang nagastos. 500,000? Hindi na maganda. Kawawa naman sila, hindi na sila makakapaglaro ng piggy nose. At bakit naman? Kasi pag ginawa nila ito, sasabog ang ilong nila. Shansai, hindi naman siguro. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Magparetoke ka rin ng ilong. Ang laki na kanya pinayat, hindi ba? Isang linggo lang yun. Ang balita ko, titigil na. Kung ako naman sa kanya, hindi na ako magpapakita dito. Iiwan ko na lang ang mga gamit ko. Oo nga, talagang nakakahiya. Tingnan mo, hindi siya makaharap sa tao.
Lapitan mo kaya't kausapin siya. Naku, hindi na lang. Malay natin kung may kinalaman ng effort sa kanya. Huwag, Shansai! Kapag tinulungan mo siya, hindi natin alam kung anong gagawin sa atin ng F4. Pero... Alam mo naman na nakabangga ni Ash yung F4 noong nakaraang linggo, kaya napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Gaano ba kagaling ang F4? Sa palagay niyo ba, takot ang lahat ng tao sa inyo? Kilala mo ba kung sino kausap mo? Meron siyang red card. At talunin mo naman ang F4. Oo nga. Talaga tayo na nakamala. Bakit na naman? Anong nangyayari dito? Kasi, titigil na sa pag-aaral si Ashu. Titigil? Opo. Ako ang teacher niya. Pinayagan ko ba siyang tumigil sa kanyang pag-aaral? Asyo! Sir, dahil sa effort kung bakit titigil na siya. Isang kalokohan. Hindi na nawawalan ng black sheep sa eskwelahan. Asyo! Asyo! Sana magpakabait ka na. Pagkatapos nito, dapat matino ka na. Sige. Ingat. Pasok na! Pasok na! Conscience. Yan ang tinatawag na moral courage. Yan ang pamantayan ng pagkatao. Dito sa bansang China, walang iba kundi si Confucius. Pag-aaralan ng buod ng kanyang ideya. Ang pinakabuod ng ideya ni Confucius ay benevolence. Para matuklasan ang sariling ugali at ganun din ang pag-uugali ng iba upang maging prominente. Bakit, Sanchay? May problema ba? Pupunta ako sa CR. Magbabanyo? Meron akong tissue paper. Anong klaseng teacher meron ng eskwelahan ito? Pwedeng patigilin ng estudyante kapag napag-initan siya at siya pang magiging black sheep. At nakuha pang magturo tungkol sa konsensya. Isang malaking kalokohan ng lahat ng ito. Wala nang matino sa kolehiyong ito, walang paninindigan. Mga takot at walang pakialam. Lalo na ang grupo ng F4 na yan, silang mga morals! P4! Pang-aabuso sa karapatan at pang-aapi sa kapwa. Kayo nga mga mayayaman na nagpapatakbo ng eskwelahan, ano ngayon? Huwag niyo lamang akong aapihin. Hindi ko kayo urungan. Hindi ko natulungan si Ashu. Shansai, may assignment ka na ba sa stat para ngayong hapon? Hindi ako kumuha ng stats sa SEM na ito. Bakit naman? Magtatrabaho kasi ako. Kung ganon, mag-isa na lang pala ako mag-aaral sa stat.
Paumanhin! Paumanhin! Pasensya na, hindi ko nakita. Binangga niyo ako. Kapag may nabangga ka bang estudyante, hihingi ba kayo ng paumanhin, sir? Aba, oo. Sir, tinatapakan niyo ako. Naku, paumanhin. Ayan mo, lilinisin ko ang sapatos niyo. Alam niyo kung may nagagawa ang paumanhin, ano pa ang silbi ng mga alituntunin? Alam ko namang ako talaga ang black sheep sa eskwelahan. Simula bukas, hindi yun ako makikita. Sir, ang mabuti pa. Bukas hindi na ako makikita! Aray! Sir, wala lang kayo sa inyong sarili. Baka naman may sakit yung tao. Mataas yung lagnat. Masyadong nervyoso. Paano kaya nila nagagawang sirain ng kagandahan ng eskwelahan? Hindi ako makapaniwala. Talagang mga arogante. Ray, anong ginagawa mo? Tayo na! Sumusobra na talagang F4 na yan. Totoo sinabi mo, lalo na yung leader ng F4 na yan na bumastos sa professor namin. Talaga nakakainis. Sana makita mo ang kanilang kabastusan. Gusto ko talagang makita ang mga F4 na yan. Xiaoyu, tumigil ka nga dyan. Ano ba? Mas marami pa nga ang halangang kaluluwa kaysa sa kanila. Oo na, sabihin na natin gano'n na nga. Pero sa school namin, parang bilangguan, impyerno. Dahil pinamumunuan ng 4 na pamilya, tinuturuan para pumalit sa kanilang posisyon. At upang magawa ang anumang gusto nilang gawin. At walang pwedeng makapigil sa kanila. Tigilan na nga natin ang usapang ito. Magkwento ka pa. Sige na naman, Shanchay. Ayoko na. Sige na. Ayaw. Sige na. Ayoko na nga. Sige na nga, sabihin mo na lang kung bakit F4 ang tawag sa kanila. Ha, hindi ka maniniwala, pero nakakatawa. Ang F4 ay para sa flower 4. Nakakaya, di ba? Ibig sabihin, 4 silang mga gwapong bulaklak. At mga milyonaryo. Nahihibang ka na ba? Makinig ka. Mga gwapo nga silang 4 pero walang laman ng utak. Wala silang alam gawin kundi mang-ape. Wala silang pagtingin sa kapwa. Kaya naman Piggy 4 ang tawag ko sa kanila. Talaga bang gano'n na sila kasamang tao? Merong isang kakaibang ugali sa kanilang 4. Mabuti na lang may naiba sa kanila. Uy, Shanchay, sa palagay ko interesado ka sa isa sa kanila. Tama ba? Kuya, wala pa yan sa aking isipan. Nakapagpasya na ako. Sa loob ng 4 na taon, dapat utak mo na ang gagamitin. Maging maingat. Pag walang kinalaman sa akin, hindi ko muna papansinin. Kakaiba ako sa kanila. Kung di lang dahil kay Mama, hindi ako papasok sa eskwelahan yun. Shanchay, malaki ang ipinagbago mo nung mag-aral ka sa Yingde. Natatandaan mo ba nung high school pa tayo? Yung matabang lalaki nang bastos sa akin? Nakalimutan ko na ang pangalan niya. Tinuruan mo siya ng leksyon at sa palagay ko, natuto naman siya. Hindi na nga siya bumalik at wala na nang babastos sa akin simula nang gawin mo yon. Natakot na silang lumapit sa akin. Hindi ko alam pero malaki ang ipinagbago mo. Hindi na ikaw ang dating si Shanchay. Kung alam mo lang, kinamumuhian ko rin ang aking sarili. Nagtatago sa anino ng